araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang magkukwento ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Rita. Ako'y 30 taong gulang at lihitimong taga-Cainta, Rizal. Mabigat ang pagsubok na dumating sa aming pamilya na sa pakiwari ko'y hindi ko kayang lampasan. Gayunpaman, napatunayan kong walang pagsubok na ipinagkaloob ang Diyos na hindi makakayang lampasan ng tao. Ganito po ang aking kasaysayan. Manolo, may problema ba tayo? Ewan ko sa'yo, Rita. Ikaw ang tinatanong ko. Kasi hihingi lang ako ng kaunting tulong mo sa bakery tapos ganyang ka-irritable ka na. Bakit kasi aabalahin mo pa ako sa negosyo mo? Kaya mo namang asikasuhin yun, di ba? Hindi ka naman dating ganyan na. May trabaho ko. Alam mong kung sino-sinong kinukumbinsi ko para makapagbenta ako ng bahay at lupa. Dati naman kahit may trabaho ka, nabibigyan mo rin ng panahon ng ibang kailangang gawin sa bakery. May mga sideline pa ako, alam mo yun. Parang ayaw mo nang makitang nagtatrabaho ka sa bakery. Alam mo, Rita, kung nahihirapan ka sa negosyo mo, kumuha ka ng makakatulong mo roon. O, ganoon. Katulong ko na si Jane. O, yun pala eh. Pero mahirap na mag-ayos pa ng mga paninda ang pamangkin ko habang tinutulungan niya ako sa pagtitinda sa bakery. O, di kumuha ka pa ng ibang katulong. Bakit magdadagdag pa ako ng papasweldo? Yun pwede mo naman akong tulungan kung gugustuhin mo. Huwag mo na akong abalahin, please. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Ay, tama na nga. Wala akong panahon makipagtalo pa sa'yo. Sa 18 taon na pagsasama natin, ngayon ko lang naramdaman na parang nabago ka. Bahala ka na nga. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Manolo. Basta wag mo akong piliting tulungan ka sa negosyo mo. Dahil mag-aaway lang tayo eh. Jane, naiwan mo rito sa bakery yung cellphone mo. Kanina nagpunta ka sa CR. Akin na po. Akin na po, Tita Sandali Rita. lang. Bakit parang galit ho kayo? Bago ka nagbalik, may nag-message sa cellphone mo. Binasa ko ang text dahil baka galing ang message sa mga magulang mo sa probinsya. Alam mo kung ano nabasa ko, ha? Mga text sa'yo ng Tito Manolo mo. Mga message na nagsasabing magkarelasyon kayo. Tita? Kaya pala nagtataka ako kung bakit kahit wala ka pang 1 taong nagtatrabaho sa akin at kahit mababa lang ang pasweldo ko sa'yo, nasusunod mo ang halos lahat ng luho mo. Mamahaling cellphone, mga damit, mga alahas. Ayun pala, may sumusuporta sa lahat ng luho mo at yun ay walang iba kundi ang asawa ko. Sorry po, Tita. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng Tito Manolo mo? Ha? Kailan pa? Kawawa ba naman ako sa'yo dahil nahinto ka sa pag-aaral? Dahil halos matali ka na lang sa mga trabahong bahay sa probinsya? At kapos na kapos ka sa maraming mga pangangailangan. Kaya kinuha kita upang matulungan ka. Kinupkup kita, binigyan ng trabaho, pinagkatiwalaan. Pero anong sinukli mo sa pagtitiwala ko sa'yo? Sa lahat ng pagmamalasakit at kabutihan ko, ha? Ano? Inahas mo ako! Sarili mo akong kamag-anak, tinrider mo! Sa dinami namin ng lalaking walang sabit na magiging boyfriend mo, bakit sa asawa mo pa pumatol? Bakit? Bakit ganun? Huwag kang magwala, Noli. Daddy, kung hindi ako nakapagtimpi, baka hindi lang sa pader ko na isuntok ang kamay ko. Huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot. Gusto mo akong suntukin? Daddy, Sige, gawin mo. Saktan mo ako. Lapastanganin mo ko kung hindi mo na ako itinuturing na magulang. Kung hindi mo na ako nilerespeto. mula sa aking pagkabata, nirespeto ko kayo. Ipinagpasalamat ko pang kayo ang magulang ko.
kayo! Sabi ko, maswerte ako dahil responsable kayong padre di pamilya. Mapagmahal na asawa at isang ama. Masikap sa paghahanap buhay. Walang masamang bisyo. Pero wala pala akong dapat ipagmalaki. Dapat pala mapahiya ako. Dahil nagkaroon ako ng amang manluloko ng asawa. Walang pagpapahalaga sa pamilya. Babaero! Walang delikadesa! Tama na. Dahil sariling kamag-anak, pampiyama na! Ano man ang naging problema namin ng mami mo. Pag-uusapan namin yun. Ayusin namin. Wala kayong kwentang asawa, Daddy! Wala kayong kwentang magulang! Wala kayong kwentang tao! Rita, Narinig ko mula rito sa kwartong pag-uusap niyo ni Noli sa sala. hindi na ako nire-respeto ng anak mo. Masisisi mo ba siya kung hindi ka na niya nirespeto? Inaamin ko. Nagkamali ako. Bakit mo ako niloko? Tao lamang ako, Rita. Nagkakamali, nagkakasala. Saan ako nagkulang? Marami kang pagkukulang. Mula na magkaroon ka ng sariling negosyo. Marami kang tungkulin sa akin na napabayaan mo. Huwag mong gawing dahilan ng mga pagkukulang ko para sa kalokohan mo! Ang boses mo, pwede ba? Mag-usap tayo ng maayos. Marami ka rin namang pagkukulang sa akin. Pero pinaghanapan ba kita? Inaway ba kita? Hindi! Nagtimpi ako. Pinagpasensyahan kita sa lahat ng pagkukulang mo. Dahil ayoko maging magulo ang ating pagsasama. Ayoko masira ang ating pamilya. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa mong panloloko sa akin. Hindi ko gustong lokohin ka. Sinadya mong lukuhin ako dahil nagganap ka ng mga sideline para makapambabae ka. Para masuportahan mo mga luho ni Jane. Sinilaw mo siya sa pera kaya nakipagrelasyon siya sa'yo. Oo, maluho nga siya. Kaya sa paghangad niya magkaroon ng mga bagay na gusto niyang makuha, naging malapit siya sa akin. Tinukso niya ako, Rita. Huwag mong bigyan ng katwiran ng pambababae mo. Ang sabihin mo talagang matagal ka na naghahanap ng pagkakataong magkaroon ng ibang karelasyon. Rita, At si Jane ang biniktima mo. Hindi mo na isinaalang-alang na kamag-anak ko siya, sariling kadugo ko pa. Ang kinatuwa mo sa pagtataksil sa akin. Walang hiya ka. patawarin mo na ako. Kami ng pamangkin. Napakawalang hiya mo. Rita! Tama na, Rita! Tama na! Sa 18 taon na nating kasal, laging maayos naman ang pagsasama natin. Manalo, bakit tayo nagkaganito? Bakit? 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 Ate Rita, pasensya ka na sana. Flora, matagal mo na palang alam na may relasyon sina Jane at Manolo. Sa cellphone din ng anak ko, kaya ako nabisto ang tungkol sa kanila. Sa kanila ng asawa mo. Nung minsan nagbakasyon siya sa probinsya. Sa galit ko nga kay Jane, nasaktan ko siya. Bakit ngayon mo lang inamin sa akin ang lahat? Nakiusap ang anak ko na
Sana huwag ko siyang isumbong sa'yo. Sinungaling! Ang sabihin mo, konsentidora kang ina. Hindi ate. Pinag-uusapan ko ang anak kong tapusin na ang ugnayan nila ng asawa mo. Nangako naman siyang susundin ako. Nakipagsabuatan ka sa anak mo sa panluloko sa akin. Ate, Dahil nakikinabang ka rin sa mga naibibigay sa kanya ng asawa ko. hindi sa ganun, ate. Oo, totoo na abutan ako ni Jane paminsan-minsan na nakatutulong ng malaki sa aming pamilya. Pero hindi ako pabor sa pakipag-ugnayan niya sa asawa mo. Matagal na ako nakukonsensya, ate. Matagal ko nang gusto magsumbong sa'yo. Hindi ko na ma-attempt na patuloy na konsintihin ang balian ng anak ko at ng asawa mo. Kaya nga pinuntahan na kita. Huli na ang pagbabang puri mo. Ate, patawarin mo na sana kami. Lalo si Jane. Kahit magpaalila ako habang buhay sa pamilya niyo, gagawin ko yun. Patawarin mo lang kami. Pakabayad lang ako sa naging kasalanan sa iyo ng anak ko. Hindi na. Wala na akong tiwala sa inyong pamilya. Ayoko na kayong makita kahit kailan. Mga traidor na kamag-anak! Mga ahas! Ayokong tuluyang masira ang pamilya natin, Rita. Ayusin natin ang ating problema. Maayos lang ang problema natin. Kung tatapusin nyo na ni Jane ang inyong relasyon. Wala na kami ng pamangkin mo. Mula nang palayasin mo siya, hindi na kami nagkikita. Wala akong ebidensya na wala na nga kayo ni Jane. Pero kung hindi ka aamin, sarili mo na ang niloloko mo. At ang Diyos na nakakakita sa lahat ng itinatago mo. Pinagsisisihan ko na nagawa kong panluloko sa'yo. Maliwala ka. Nagpakatino na ako. At panangatawanan ko ang pagpapakatino. Patawarin mo lamang ako. Mami! Nag-away na naman po ba kayo ni Daddy? Hindi. Hindi, Noli. Wala rito sa kwarto namin ng daddy mo. Pero bakit po? Bakit ako nagwala? Oh, Anak, pinatawad ko na ang daddy mo dahil ayokong masira ang pamilya natin. At sa kabila ng nagawa niya, mahal ko pa rin siya. Pero bakit hanggang ngayon narito pa rin sa dibdib ko ang sakit? Ang Mami. sakit! Kapag naiisip ko na niloko ako ng daddy mo, ng sarili kong pamangkin, umaakit ang dugo sa ulo ko. Awang-awa ako sa sarili ko. Parang gusto kong gumanti. Parang gusto kong mag-argumentado. Mabuti naparito ka sa parokya, Rita. At sumangguni ka sa akin. Father Arnold, hindi ko na po malaman ang gagawin ko. Humingi na ng tawad sa akin ng asawa ko at ang mga kamag-anak namin na nakagawa sa akin ng malaking pagkakamali. Pero nasa dibdib mo pa rin ang bigat, ang sakit ng pagkakamaling nagawa nila sa'yo. Opo, Father. Manalangin ka. Ilapit mo sa Panginoon ang iyong problema at ipaubaya mo sa Kanyang paggamot sa sugat ng iyong damdamin. Likas na mahina ang tao. Kung sarili lamang natin, mahihirapan tayong malampasan ang mga unos na dumarating sa ating buhay. Ngunit walang imposible sa may kapal. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. At kapag kumilos ng kamay ng Panginoon, ang gaano mang kalalim na sugat ng puso,
ay nagagamot at ihilom sa awa at tulong ng Diyos. Sinunod ko ang payo sa akin ng pari. Nang ilapit at ipabahala ko sa Diyos ang aking problema, na inakala kong wala ng kalutasan, gumaan ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Natutuhan kong taos-pusong magpatawad sa mga taong nakagawa sa akin ng malaking pagkakasala. At naging maayos na ang pagsasama namin ng aking asawa. Gayon din ang pagtitinginan sa aming pamilya. Totoong walang problema, gaano man kabigat, ang hindi nalulutas sa awa at tulong ng Panginoon. Ako po si Rita, isang may bahay, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, June Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang pilyong bata. Siya ay si BJ. Dalawa lang po kaming magkapatid ni Kuya Sandy. Siyempre, akong bunso. Nakakahiya mong sabihin, pilyo po ako at mahilig maglakwatsa. Kaya nga po, grade 5 pa lang po ako. Bakit ngayon ka lang, BJ, ha? Ano po eh? Nalibang ako sa pakipagkwentuhan kay Dodong, Nay. Sinungaling kang bata ka, ha? Hindi po, totoo po yung sinasabi ko. Nagpunta rito kanina si Dodong. Hinahanap ka. Tay, palo ka na naman, BJ. Saan mo dinala ang pera ko, ha? Pera nyo? Hindi ko po alam yun. Aminin mo na, BJ, para hindi ka masinturon sa akin, ha? Teka naman kung di ko kinuha yung pera nyo eh. Ayaw mo umaming bata ka, ha? Ano, hindi ka amin, ha? Saan mo dinala yung pera ko? Ha? Saan? Saan mo dinala? Hindi ko naman talaga kinukuha yung pera nyo eh. Sinungaling ka pang bata ka. Dalawa lang tayong nandito sa bahay. Nung lumabas ka, nawala ang pera sa pitaka ko. Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Tama na po na. Bakit matagal kang nawala? Namanari ko. Mapapagod ka lang sa batang yan. Kahit kailan naman, hindi yan umamin sa kasalanan niya. Bakit ka ba ganyang bata ka kasi, ha? Napakaraming beses na naming sinabi sa'yo na masama ang pagnanakaw. Bakit ginagawa mo pa rin ang magnakaw, ha? At ang masakit, sa sarili mo pa magulang. Kailan ka pa ba magbabago? Jay! Uy! Andito ko lang pala sa ilalim ng puno eh. Kanina pa kita hinahanap. Bad trip kasi ako, Popoy. Bakit?
Di ako binigyan ng pera ni Inay kanina. Naku! Sayang na ano! Ha? Bakit? Ano, may pera ka pa ba? Tigpustahan ng Dota sa amin mamaya eh! Talaga? Oo! At malaking pera! Oo na! Sali ka! Oo ba? Meron pa namang natira doon sa nakupit ko kay Inay. Siguro naman, panalalo na ako ngayon. Eh paano? Kung matalo ka! Tapos malaman ni Aling Luisa na nangupit ka na naman! Napisto nga niya ako kahapon eh. Napalo na nga ako. Kaya, wala na yun. Oh! Astig ka talaga, BJ! Luisa, di ba kanina pa ang labasan ni na BJ sa eskwela? Ba't gabi na wala pa siya? Gabi na. Ay malamang naglalaro na naman kung saan ang batang yun, Bembol. Talagang batang yun, oh. Ang tikas ng ulo. Ang hilig sa lakwasa kahit bata pa. Tama kayo, Day. Nakausap ko nga yung dalawang kaklase niya eh. Sabi nila, 3 days na raw na hindi pumapasok si BJ. Ano? Ay, habang tumatagal, lalong lumalala ang batang iyon. Eh, sobra po siyang nahilig sa mga computer games. Kaya iniiwan ang pag-aaral. Makikita niya sa akin mamaya pagdating niya. Ay! Kawawa na kayo. Ang sakit na rin tuhod ko sa paglawag dito sa asin. Kawit na rin ako. Yung mga kamay ko sa pagdipa. Hayaan nyo lang siya, Tay. Dapat matuto talaga siya ng leksyon. Oh, Pag-consult dyan! Hindi lang naman tuhod siya ang kamay ko masakit eh. Pati nga puwet ko. Kahit sa pagsinturon sa akin dito eh. Kulang pa yan. Sa dami ng kasalanan mo. Nangungupit ka na nga sa amin ng nanay mo. Pati pag-aaral mo, pinababayaan mo, ha? Pinapasok naman po ako eh. pumapasok ka nga pero hindi naman sa eskwelahan eh, kundi sa computer shop. Uy, di ba kaya ko yun, Daddy? Oo. Gusto mo na talaga ako lalo paano na dito eh. Loko ka pala eh. Dalawang kaklase mo nagsumbong sa akin. Pinuntahan ko na rin ang advisor mo. Kala nga niya may sakit ka eh, kaya ka absent. Oh. O ano? Ano? Narinig mo ang sinabi ng kuya mo? Magsisinungaling ka pa? Ha? Gusto mo kausapin ko pa teacher mo? Hindi na po, Tay. Takot lang yun. Sorry na po. Hindi na po mauulit yun. Promise po. Maulit. Hindi na po ako mauupit. At ako magpapabaya sa pag-aaral ko. Siguruhin mo na gagawin mo ang sinabi mo, BJ. At sana naman tandaan mo, pinag-aaral ka namin para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mo naman sayangin ang pagkakataong ito. Oh. Nako, at binigyan na naman pala kayo ng problema ni BJ. Sinabi mo pa, Nay. Napakalayo talaga ng batang yun kay Sandy. Si Sandy kahit minsan, hindi kami binigyan ng sakit sa ulo ng batang yan. Hanggang matapos siya sa pag-aaral. At ngayon namang may trabaho na siya, pagtulong sa amin ang ginagawa niya. Hindi naman nakapagtataka kung magkaiba man sila. Dahil iba talaga ang pinagmulan nila. Nay. Pasensya na. Hindi ko lang talaga maiwasang maghinala na. Siguro, asaway din ang mga magulang ni BJ. Kaya siya ganyan. Kung sumasakit ang tiyan mo, pre, magpahinga ka na muna dito sa terminal. Mamaya mo lang ipasada uli yung jeep mo ba? Mabuti pa nga, Estong. Baka madisgrasya lang ako. Memol, hindi kaya siya lang katapat niyan. Baka gusto mo lang magbawas. Hindi, iba talaga eh. Iba pagsakit ng tiyan ko. Ay, naka. Uy, pala.
Nakita ko yung bunso mo. Naroon sa pinakabagong computer shop dito sa lugar natin. Hindi pa na niya tinupad ang pinangako niya. Hindi na naman siya pumasok. Bemol, huwag ka sana magalit, ha? Alam mo kang hindi kayo swerte ni Luisa sa batang yun. Naku, gusto ang sakit talaga. Naku, napapawisan ka lang nga. Mabuti pa kanina ka sa ospital. Halika, kumapit ka. Halika. Uy, naku, Luisa, mabuti narito ka. Oh, bakit Estong? Naku, si Bembol. Dinala namin sa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Hindi na makaya ang pananakit ng tiyan niya eh. Madali ka, puntahan mo na siya. Kailangan daw niyang maoperahan, sabi ng doktor eh. Estong, sandali lang. Sige, kukunin ko lang yung pitaka ko. Nay, bakit po natataranta kayo? Ang tatay mo, anak, nasa ospital. Oh. Di na... Ha? Bakit ganito? Bakit walang laman ang pitaka ko? Ano ba naman yan? Mahigit 1,000 pa yung pera ko dito. Tiyak na si BJ na naman ang nakialam dyan. Nakita ko pong galing siya dito eh. Habang nasa banyo kayo kanina. Ay, ang batang yun naman, oh. Parang walang awa. Sige nanay, lumakad na kayo. Eto, kunin niyo itong pera ko. Ako na pong bahala kay BJ mamaya. Asan? Talo na naman kami sa ML. Kasi naman, ang tanga ng mga kagrupo ko, babagal. Tapos, natalo din ako sa solo competition na sinalihan ko sa ML. Ganas talaga, oh. Ay, nandito na pala ako sa amin. Sigurado, alam na ni inay na nawawala yung pera niya. Siguradong palo na naman ako. Pala na nga. Lilipas din naman yun. Papasok na ako. Alright! Walang yaka, BJ. Bakit ka ba nanonogto ako yung Sandy? Wala naman ako kasalanan sa'yo ah! Bakit kinuha mo na naman ang pera ni Nay? Bakit? Ay, kuya! Narito na tayo! Hindi ka makakapagkaila. Nakita kita sa isang malaking computer shop. Lumalaban kayo ng pustahan doon. Kuya! Dahil sa ginawa mo, muntik nang walang ipamasay si Inay papunta sa Itay doon sa ospital. Ha? Nasa ospital si Itay? Oo! Mabuti na lang may pera ako. Ibinigay ko yung kay Inay. Bakit ano nangyari sa'yo? Hindi ko pa alam. BJ, bakit ka ba nagkakaganyan? Dapat nga nagpapakatino ka eh. Dahil ampun ka lang ni Nanay Luis sa Tatay Bembol. Ha? Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Totoo yun. Di ako ampun! Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero sobra ka na eh. Hindi lang ikaw ang ampon. Tayong dalawa. Pero ang kaibahan natin, nagpapakatino ako. Hindi ko sinusuwag ang mga kumupkup sa akin. Ay, at alam mo na pala, BJ. Kung gayon, totoo po yun, Lola Clara. Oo, totoo. 6 na taon si Sandy nang ampunin siya ni Bembol at Luisa. At makalipas ang 3 taon, ikaw naman ang inampun nila. 1 taon ka lamang noon. Bakit di nila sinabi agad sa akin yun? Bakit, Lola? Dahil mahal nila kayo. At wala sa plano nila na sabihin pa ang lihim na ito. Lalo na sa'yo. Mahal na mahal ka ng iyong tatay, Bembol. Ginawa kang ang junior ng aking anak. Nakakahiya mo pala ako, Lola Clara. Nakakahiya. DJ,
ampon ka man o hindi. Mali pa rin. Nakupitan mo o nakawan mo yung mga magulang. Pero may pagkakataon ka pa. Humingi ka ng tawad kina Bembol. At PJ, magbago ka na. Tay, kumusta na po kayo? Maayos na, anak. Naoperahan na ako sa appendix. Sabi ng doktor, buti na lang daw at nadala siya agad dito. At mas mahirap daw kung pumutok ang appendix niya. Sorry po, Nay. Tay, ang dami ko po kasalanan sa inyo. BJ, Ang dami beses kong sinaktan ng loob niyo. Ang daming hirap at pagod niyo sinayang ko. Dahil naloko ako sa mga computer game. BJ, anak, Pero, pangako po talaga. Mula ngayon, magbabago na ako. Hindi ko na sasayangin yung mga pagsisikap niyo para makapag-aral ako. At maraming salamat po sa pagkumkum niya sa akin. Tinupad ko ang promise ko kina Inay at Itay. At tunayan nga, meron akong tatanggaping medalya sa graduation namin dahil kasama ako sa top 10 ng school. Bago po ako magtapos, tatawagan ko lang po yung mga kapwa ko bata. Sana, huwag niyong pababayaan yung pag-aaral niyo. Huwag na kayong maloko sa mga computer games. Dahil matututo lang kayong gumawa ng masama dahil dyan. Ako po si BJ. Ito ang aking buhay. May mapait na katotohanan na nagdudulot ng matamis na kinabukasan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Jonel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Rosana Villegas sa papel na BJ, at Laika Barista sa papel na Luisa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko nung una, isa akong taong mapagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong karinderya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay. Natay! Oh, anong tagsa?
Ano ba bibili nyo ngayong araw? Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, Keso. kebab, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat dyan yung bibiling ko. Bahala ka na. Sige. Ito. Manang Tekla, Talaga ba, safe? kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Ilang beses na akong bumibili dito ng mga pansahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito mo na mabibili yung pinakamura, tulad ng keso, iba, mantika. Tekla. Ito na lahat ang mga kailangan mo. Kailan ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, ka-expired lang yan, nung 1 linggo. Pero lahat ng yan, pwede pang kainin yan. Pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may label yan, nalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Itong lata ng ibap. Sigurado kong ibap ito, ha? Kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pang mga yan, kahit tinanggal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain tinitinda ninyo? Bakit hindi mo tanungin sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date yan ni Kemi-Kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired, basta walang amag o mabahong amoy. O itong ibap, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, nako, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Spaghetti, Ay, Aling Tekla, pabili nga nitong spaghetti mo. 6. Tapos palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw, Mang Fryland, ano yung order mo? Itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Itong parabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, yung palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Estela? Oo! Ang mura naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Tulong ko na rin yon sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Mukhang magiging suki mo na ako, Ilan yung order mong pansit at palabok? Bigyan mo akong tig-2 order sa pansit at saka palabok. Yan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos ako, dagdagan mo na rin ng 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Mabel, kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Kanina pa yan na. Maluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Aling Tekla, pwede pa itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Buksan mo nga. Gamitin mo yung abrelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oho. Ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, magagamit pa natin. Pero Aling Tekla, yung kulay ng gatas parang yellowish na. Ito talaga namang may pagkadilaw ang ibak. Sige na, ilagay mo na yan. Okay, sabi niyo po Ayan, nasalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Oo, bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer. Aling Tekla! Aling Tekla! Bakit nagmamadali ka? Anong balita? Si Froilan at yung pamilya niya. Na food poison. Ang sabi, yung binili na lang pagkain sa inyo ang dahilan kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Aling Tekla! Aling Tekla! Buksan niyo itong pinto! Mabel, bakit? Parang takot na takot ka. Aling Tekla, nabalitaan niyo na ba? Marami nagsumbong sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ilan na lumusok pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Ilan sila? Marami sila. Nirereklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos doon nila kainin yung sopas, ay sumakit na agad ang tiyan nila. Ay, hindi ko kasalanan yan. Ha?
ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi nyo? Aling Tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay Mang Natoy. Ay, ang kapal ng mukha mo? Baliktarin pa ako? Totoo naman eh. Kayo ang punot dulo ng lahat ng problema ito. Aling Tekla, hindi ako! Hoy, Aling Tekla! Aling Tekla! Walang iya ka! Lumabas ka dyan! Aling Tekla! Bakit ba, Stella? Ano ba problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema namin! Kaya pala mura yung mga paninda mo kasi galing sa expired yung mga ginagamit ng pangsahog sa binibenta mo pagkain sa amin. Ay, anong pinagsasasabi mo dyan? Sumuko na si Babel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin. Sinungalingan yan. Ano kasi nungalingan? Sinisiraan lang ako ni Mabel kasi palpak siyang magluto. Eh, siyang nakalason sa inyo, hindi ako. Ay, eto na pala mga pulis. Pulis. Tama pala ang dating namin, Aling Tekla. Ah, Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderya nyo. Ikulong niyo ang babaeng yan. Walang konsensya. Ayon sa dati nyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda nyong pagkain, tulad ng pansit, spaghetti o sopas. Opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam nyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pagtamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili nyo kay alias Natoy. Eh, doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Eh, kung bibili ako ng bago, mahal, maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin nyo pa bang negosyo nyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon. Pero, Patong-patong na kaso ang haharapin nyo. ha? At malaki din ang magagastos nyo dahil kailangan nyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti nga sarado ng karindra yan. Manloloko yan si Tekla. Yan ang karma! Anong Tekla? Pwede ba kayo makausap? Tuloy ka, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Ang bahay ko naman kailangan kong ibenta para mabayaran lahat ng danyo sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin. Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa natin dalawa. Manang. Kaya ako po gusto makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko. Kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Matagal na po nila ako hinihintay. Tsaka panahon na po para makapagbagong buhay ako. Ganun ba? Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin. Kung hindi nyo ibigay, naiintindihan ko po kayo. Mabel, patawarin mo ako. Pati ikaw nadamay pa sa kasakaman ko. Huwag po kayo mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Aalis na po ako.
totoo ang karma. Dahil sa ginawa kong masama sa kapwa ko. Unti-unting nawala sa akin ang mga naipundari ko. Ang karinderya. Ang mga naipon kong pera. Kayo naman ang aking bahay. Hindi ko pa ang grasa ngayon. Namamalimos para lang may makain. Tapos natutulog lang ako sa gilid ng kalsada. Ilalagaw. Walang gustong tumulong. Ano ba itong nagawa kong kasalanan? Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Palimos po. Pangkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Ay, Aling Tekla, ikaw ba yan? Estela? Oh, bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala kayo biglang nawala sa barangay natin? Yung pala, nandito kayo, namamalimos? Nakarma na ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Uy, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Doon, sa Immaculate Conception. Pwede nila kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ako, Estela. Malaki ang naitulong ni ng Monsenyor at ng pamunuan ng simbahang ito. Nagtatrabaho ako ngayon bilang tagalinis at tagabantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mas napalapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nasa kalye pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Kasi nagbagong buhay na kayo. Hindi na kayo katulad nung dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon. At isa sa buhay ko ang lahat ng iyon hanggat ako'y humihinga. Oo, marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking pagbabagong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabantay sa kanyang sagradong tahanan. Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan, lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay. Baka nagsiganap
Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Lionel Benamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krista Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw pong muli mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Mina. Mahirap ang maging katulong. Madalas na namumura, nasisigawan, at napagbubuhatan ng kamay. Ngunit ang pinakamasakit ay yung ipahamak ka ng sarili mong amo. Oh, Martin, honey, dapat magpagaling ka na para may kasama na ako na mamasyal. Lagi na lang tuloy ako mag-isang mamasyal kasi wala ka. Kaya malungkot ako. Ay, gusto ko lang talagang gumaling, Jean. Pero ewan ko ba, parang lalo akong nangihina doon sa mga iniinom kong gamot. Huh? Hoy, Mina, baka naman napapabayaan ang pag-inom ng gamot nitong sir mo, ha? Naku, ma'am, hindi po. Sinusunod ko po yung tamang oras at kung ano po ang binibigay niyong gamot. Yun po yung pinapainom ko kay Sir Martin. Abay, dapat lang. Para hindi naman masayang ang malaking sweldo mo rito. Ah, Martin, honey, huwag kang mainip, ha? Gagaling ka rin. Basta, huwag kang papalya sa pag-inom ng gamot, okay? Binigyan na naman ako ni Ma'am G ng gamot na ipapainom kay Sir Martin. Bakit ganun? Sa halip na gumaling, lalo pang nanghihina ang amo kong lalaki doon sa pinapainom ni Ma'am Jean. Kaunting panahon na lang, Dave. Makakapagsama na rin tayo. Si Ma'am Jean, may kausap sa cellphone. Oo, sabi ko sa iyo eh. Mahina na si Martin. Dahil sa mga binibigay kong gamot na ipinapainom naman ng tanga kong katulong. Ano daw narinig ko? Oo, wait ka lang. Kapag patay na si Martin, malaya na tayo. Magiging atin pa ang kayamanan ng upluan Kung kong ganun, asawa. ilalasan ni Ma'am si Sir Martin para makapagsama na sila ng lalaki niya. Napakasama niya. At ako pa, ang pinapahamak niya. Sir Martin, magpapaalam na po ako sa inyo. Aba, alis ka na rito, Mina. Opo, sir. Nagsabi na po ako kay ma'am. Uy, bakit naman aalis ka na? Kasi po, hindi ko po kayang dalhin yung natuklasan ko. Ah, bakit? Anong natuklasan mo? Eh, sir, nilalason po kayo ng asawa niyo sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay niya sa akin para ipainom sa inyo. Mina? At ginagawa niya po yun para maging malaya na sila nung kanyang kalaguyo. May lalaki si Jean. Ano po, sir? Inakunan ko po sila ng picture na naghahalikan ho. Minsan dinalaw siya nung lalaki. Oh, Diyos ko. Tama pala, mga anak ko sa pagtutol na pakasalan ko siya. Sir, kinausap ko na po yung mga anak niyo tungkol dito. Sila na po ang bahala sa inyo.
Tama lang yung ginawa mo, anak. Sinabi mo sa pamilya niya ang lahat. Naaawa po ako kay Sir Martin eh. Kasi para ko na po siyang lolo. Kaya bago po ako umalis doon, talagang sinikap ko pa rin matulungan siya. Yung mga anak na po ni Sir ang kikilos para matigil yung masamang ginagawa ni Ma'am Jean. At hindi nadamay ka pa ng babae niyo sa masama niyang gawa. Kaya nga po natakot ako eh. At kahit na po malaki pa yung sweldo ko doon, hindi po ako nagdalawang isip na lumayas. Ay, anong balak mo ngayon? Dalawa kayong katulong dito, Mina, ha? Pareho kayong may solong kwarto at may malaking sweldo, ha? Salamat po, Sir Rando. Ang gusto ko lang maging mabait, masipag at masunurin ka. Opo, Sir. Makakaasa po kayo. Dalawa lang kami ng asawa ko na asikasuhin nyo at siyempre, itong malaki naming bahay. Ay, Sir? Hmm. Wala po pala kayong anak ni Ma'am? Meron. Ah, Meron. Pero wala siya rito. Pero makikilala mo rin siya dahil tulad ng isang katulong, isasama rin kita sa aking anak. Ikaw pala ang bago namin, Jimay. Asan yung mga padala ni na daddy at mami? narito po lahat, Sir Bimbo. Ay. Bakit ganun? Po? Bakit kulang to? Ay, hindi ko po alam, Sir. Binigay lang po sa akin yan ni Sir Rando. Kasi nga, hindi po siya makakapunta dito ngayon. Sabihin mo sa kanya, ipadala agad ang kulang na hinahanap ko. Alam naman niya, kailangan ko yun Ano po ba yun, Sir Bimbo? Para maipaalala ko po sa daddy niyo. Alam niya yun. Ha? Huwag ka na magtanong. Bilanggo pa lang anak ng amo ni Mina. At sabi niya na bilanggo yun dahil sa pagpatay at pagdudroga. Oh, Diyos ko, nakakatakot naman ang mga nagiging sitwasyon ng anak ko. May magagawa lamang sana ako para ialis na siya sa pagiging katulong. Ginawa ko na. Kaya lang, may mga utang pa kaming dapat bayaran dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Oh, Diyos ko. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ingat sa aking anak. Eto ha. Dadalhin mo ang mga ito kay Bimbo. Dadalhin ko po yung maliliit na sachet na to sa kanya. Kailangan niya ito. May mahalaga akong meeting ngayon, kaya ikaw na lang ang magdala sa kanya. Sir Rando, Ano? huwag po kayong magagalit. Siya po ba ito? Oo. Naku, baka po mahuli ako, sir. Hindi. Ilagay mo sa panty mo para hindi makita. Hindi na titingnan yan. At saka, may inaabutan din ako sa loob, kaya wala kang magiging problema. Naku, sir, pasensya na ho. Anong pasensya? Hindi ko po kaya yung inuutos niyo. Natatakot ako. Teka nga. Mamaya mahalata ako, mahuli pa ako. Dadalhin mo ba ito sa anak ko o hindi? Sir, Ha? Hindi kita bibigyan ng tanghalian at hapunan. Ha? mula lang hindi ko sundin ang utos ni Sarando. Naging malupit na sila sa akin ng asawa niya. Lagi nila akong kinagagalitan at sinisigawan. Kahit sa konting pagkakamali ko lang. May pagkakataon pa din nila ako pinapakain.
Hindi ko na kaya ito. Tatawagan ko si inay. Sana sagutin niya ang cellphone. Hello? Mina? Oh, anak, napatawag ka. Tay, Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? sundan niyo na po ako rito. Bakit kailangan nyo pa magsama ng pulis? Kukunin nyo lang palang tamad yung anak. Gusto ko lang humakatyak na makalalabas ho kami ng maayos dito ng aking anak. Ba't Pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pinakakain. hindi totoo yan? Tamad siya, kaya nagagalit kami sa kanya at may pagkatanga pa. Hindi pa rin tama na hindi niyo siya pakainin at murahin. Kaya kukunin ko na ho ang aking anak. Salamat, inay. Kinuha niyo ako agad sa bahay na yun. Hirap na po ako doon. Agad akong kumilos ang matanggap ko ang tawag mo. Mabuti na lang, tinulungan ako ng ating kapitbahay na pulis. Inay, Huwag ka nang umiyak, anak. Dito ka na sa atin. Dito wala na magmamalupit sa iyo. ayoko na pong mga buwan. Baka pag hindi pa ako umalis sa tabahong ito, mapapahamak na po ako sa susunod. Kung ano man ang iyong pasya, susuportahan ko, anak. Magbubukas na lang po ako ng karinderya. Gagamitin ko pong puhunan yung konti kong naipon. Abi, sige, anak. Mabuti nga yan. Kikita ka na, hindi pa tayo magkakalayo. Hindi na nga ako nangamuhan. Pinagbuti ko na lang ang binuksan kong karinderya. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Meron lang po akong nais ipanawagan. Sa mga amo na nakikinig ngayon, sana po huwag niyo namang ipahamak ang inyong mga katulong. Kahit naman po alipin, hindi dapat ipahamak. Hindi po ba? Ako po si Mina at ito ang aking buhay. Biyaya ang may mabuting kasambahay, kaya dapat sila rin ay tratuhin ng tama. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Mina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucel. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Salma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng tatlong kabataang piniling sundan ang kanilang mga hilig sa buhay sa kabila ng pagtutol ng mga taong nakapaligid sa kanila. At ang isa po ay si Ronron. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Dati, libangan ko lang. Pero nitong pandemic, naisip namin ng tatlo kong kaibigan na pagkakitaan na rin ang aming mga talento. Hi
Hi guys! Ngayong araw, ipapakilala namin sa inyo ang lodi naming tatlo pagdating sa painting. Si Lolo Pidong! Ano yan? Lo, tingin kayo sa camera hawak ni Aya. Kaway kayo! Oh, hello! Ayos! Ang galing nyo talaga, Lo. Ngayon, Lo, may itatanong kami sa inyo. Anong tanong? Kailan po kayo nagsimulang matutong magpinta? Bata pa ako. Siguro, yung mga edad na gaya nyo ngayon. Talaga po? Gaano nyo naman po katagal ginagawa ang isang painting? Ay, depende. May ibang matagal gawin, may ibang mabilis lang. Minsan 1 oras tapos na eh. Wow! Narinig nyo guys? 1 oras lang. Ang bilis. Sige nga po, Lo. Maaari po bang magpinta kayo ngayon para makita ng mga viewers namin dito sa vlog na to? Naku, wala akong available na canvas ngayon. Ay, ganun po ba? So ayan guys, abangan nyo sa part 2 sa susunod na vlog natin. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-paint si Lolo Pidong. Oops! Huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ay, ang ikli naman ng episode natin na to ngayon. Ayos na yan. May susunod pa naman eh. Lolo, aalis na po muna kami. Ron! Ay, si Mama. Hinahanap na ako. Aya, pupunta na lang ako sa inyo mamaya Isasama ko si Vince. I-edit mo na yan Oo, sige na, bilisan mo na. Galit na naman ng mama mo. Ang sabi ko sa iyo mag-aral ka. Hindi pa nailakwatsa. Naman. Hindi kami naglalakwatsa. Nagvo-vlog kami ni Aya. Mapapakain ka ba ng kabablog mo yan? Ma, yung kaklase namin, nag-post lang ng video tungkol sa ginagawa niyang mga artwork. Ngayon, marami nang kinikita. Kasi may mga tumatawag sa kanya at nagpapagawa ng mga kung ano-ano. Nagsasayang ka lang ng oras sa kalokohan mo yan. Tingnan mo. Hindi ka nga makapaglaban ng damit mo. 20 anyos ka na, ako pa rin ang nagkukusot ang brief mo. Tigil-tigilan mo ko dyan, Ron, ha? Maglinis ka sa kwarto mo. At ilabas mo yung mga punda at kumot. Dahil maglalaba ko. Opo. Baka gusto mo, ikaw itong sabunin ko. Ang ipipicture naman natin ngayon, may nag-comment sa isa nating video, tatanong kung pwede raw ba nating ipakita kung paano mag-drawing ng mata na parang totoo. Ayos. Yan na ang gawin natin ngayon. Aya, ready na ang cellphone mo? Naku punong-puno na yung memory ko. Ay, delete mo na kasi yung ibang video. Sigurado kayo? Hindi na ba natin kailangan to? Yung mga nauna nating video, delete mo na. Ron, ikaw na gumawa nito Mas magaling ka mag-drawing ng ganitong mata Marami rin kasing nahihirapan gumawa ng mata. Sige. Paborito ko pa naman gawin yan. Bilisan na natin. Kasi baka bumalik yung mama mo galing palengke. Aya, ano ba? Matagal pa ba yan? Ayan ito na. O sige na, mag-ready ka na. Ron! Si ate, teka lang bakit ate? Anong ginagawa niyo? Nagsushoot kami ate. Ay, ganun. Kala ko kung ano nang ginagawa niyo eh. Doon muna ako kay Lolo Pidong, ha? Manghingi akong almusal. Kapag hinahanap ako ni Mama, sabihin mo na doon ako kay Lolo. Oo ate, basta wag mo ko isusumbong kay Mama. Baka makagalitan na naman ako kapag nalaman nagvi-video kami ni Aya at Vince. Tingnan mo. Puro ka drawing, puro ka video. Ni makapagwalis dito sa bahay, hindi mo magawa. Ma. Ako na, Ma. O, tingnan mo. Ang atitinan mo pa ang bagawa rito sa bahay. Galing pa yan sa trabaho. Ron, sige na. Doon ka na sa kwarto mo. Oo ate. Ma, hayaan mo na si Ron. Yun naman ang hilig niya eh. Ano ba maitutulong niya sa kanya? Nagsasayang lang na oras yan eh. Dapat nag-aaral siya na maayos. Lalo na ngayon, online class sila. Abay, mas mahirap kung hindi siya magsa-self-study. Kaya lang imbes na mag-aral, kung ano-ano ang ginagawa. Ma,
Mas mabuti na yan. Kesa naman nagbubulakbul yun. Isang uri din na pagbubulakbol yung ginagawa nila eh. Kapag pinigilan niyo si Ronald sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay, baka lalong magrebelde. Hayaan mo na lang. Total, nakikita ko naman yung mga video na pinopost nila. Maganda naman yung content. Gusto lang talaga nilang turuan yung mga kapwa nila aspiring artist ng mga simpleng tips sa pagdodrawing. Nakita niyo na ba yung gawa ni Ron? Ay, paano ko makikita? Ang dami kong ginagawa rito sa bahay. Kasi hindi naman ako tinutulungan ng kapatid mong yan. May talento si Ron. At mas maganda kung mahahasa niya pa yung talento niyang yun. Sayang lang kung hindi yun magagamit. Kaya ang payo ko sa inyo, Ma, hayaan niyo lang siya sa gusto niyang gawin. Lo, mas sanay kasi ako mag-drawing. Pwede bang turuan mo na rin ako mag-paint? Sige. Basta ba magpabili ka sa mama mo ng mga materyales? Dahil yung mga gamit ko rito luma-luma na. Ilang dekada na ako nagpipinta. Isa pa, hindi na ako bumibili ng mga bagong gamit. Baka bukas makalawo mamatay na ako. Sayang yung mga gamit, di ba? Pwede nyo naman pong ipamana sa akin eh. Loko ka talagang bata ka, Pero sa tingin ko po, mahaba pa ang buhay nyo, Lo. Kasi masayahin kayong tao. Tsaka kapag nalulungkot kayo at naaalala nyo si Lola, nagpipinta kayo. Nako, sana'y magdilang anghel ka. Kaya sige na po. Bumili na po kayo ng bago mong gamit. Wala akong pambili. Madalang nang nagpapagawa ng painting ngayon. Ganito na lang po, Lo. Tutulungan ko kayo. Paano? Kumpleto yan, ha, Ron? Wow! Salamat talaga, ate! Nasasakal ako. Ikaw naman kumayakap. Ano ba? Ang saya-saya ko talaga, ate. Makakapag-paint na kami ni Lolo Pidong. Hindi na lang drawing ang matututunan ko. Ngayon, pati na rin pagpipinta. Ay. Basta yung pag-aaral mo, ha? Huwag mong pababayaan yan. Promise, ate. Promise. Sige, alis na ako. Ate, alam ba to ni Mama? Hindi. Hindi ko naman kailangan magpaalam sa kanya. Bakit? Ay, wala naman. Baka lang kasi makagalitan niya na naman ako, tapos madamay ka pa. Hindi. Basta ang siguraduhin mo lang, mapagsasabay mo ang pag-aaral at ang hilig mo na yan, ha? Oo, ate. Ron! Ala! Ron! Oh, Ala! Vince! Bakit ka tumatakbo? Nakita niyo na? Ha? Alin? Wait lang, Vince, ha? Humingin ka muna. Ano? Yung video natin tungkol kay Lolo Pidong habang nagpipinta, ang daming shares. Ha? Oo! Naka 10K na! Pati yung video nating dalawa. Talaga? Titignan ko! At saka may mga nag-chat din sa akin kung pwede raw bang magpagawa ng painting kay Lolo Pidong. Tapos, kung magkano raw ba? Ipagre-regalo daw nila. Tapos, kung kaya daw ba nating i-sketch yung pictures nila para raw ipang-display nila sa bahay. Uy, totoo nga, Ron! Ayan. Yes! Sa wakas, pagkatapos ng napakarami nating trials and error, yes! Ano bang ingay yan? Ma! Ang ingay niyong tatlo, ha? Marami nang nakakita ng videos namin. Kapag kumita na kami dito, Ma, matutulungan na kita. Kahit konti, pwede tong makatulong para mabawasan ang gastos mo sa tuition ko.
dapat naka-face mask kayo ha kapag papasok ha. Matanda na kasi lolo namin. At saka teka lang, isang customer lang yung pwedeng pumasok. Pagkatapos niya, tsaka kayo papasok, okay? Sige po. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ate, ah. Wala yun, Ron. Anong wala? Pero mong ipinatayo natin itong maliit na shop namin ni Lolo. O yung grades mo, kumusta naman? Baka nahihilig ka na tuloy sa negosyo yun ni Lolo Pidong at nung dalawa mong barkada, tapos yung grades mo eh. Hindi, ate, ah. Panay 1.25 nga ang grades ko, eh. Talaga? O di ayos. Salamat sa suporta mo sa amin, ate. May kanya-kanya tayong talent. Ikaw, yung talent mo, biyaya yan ng Diyos sa'yo. At dapat gamitin mo yan para maging blessing ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Kung kailan naman pandemic, tsaka pa kami ng lolo ko nagkaroon ng pagkakakitaan. Ngayon, may mga nagpupunta sa amin para magpagawa ng painting o kaya naman ng sketch. Si mama, kung dati kumukontra, nang nakita niyang ginagamit namin para sa ikabubuti namin ng aming mga talento, ay sumuporta na rin. Nag-share na rin nga siya ng mga videos namin eh. Gaya ng sabi ni ate, ang talento natin ay dapat ginagamit at hindi tinatago. Ako po si Ronron at ito ang aking buhay. Kung ang isang tao ay may kakayahan, nararapat lang na ibahagi niya yun upang hindi kalawangin at higit sa lahat upang maging inspirasyon din para sa iba. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin at Angelo Alcantara sa papel na Ronron. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Irene. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila ang walang humpay na mga pagsubok. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Panagutan mo ako. Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sanggol nito sa sinapupunan ko, papatayin niya ako. Irene, hindi kita maaaring panagutan. Bakit? Sabi mo mahal mo ako. Hindi pa totoo yung mga sinabi mo sa akin? Totoo. Mahal kita. At gusto ko rin makasama kayo ng magiging anak ko. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Irene, may asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ako. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ako. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iiwan ko si Rica para sa'yo. Sabi mo mahal mo ako? Oo, mahal kita. Sabi mo mahal mo ako? Pero bakit ka nagsinungaling sa akin? May asawa ka na pala, may anak ka na pala. Kung gano'n, bakit niligawan mo pa ako? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Irene,
Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang... Hindi mo sinasadya! Umalis ka na ngayon din sa harap ko! Umalis ka na! Kung hindi, mapapatay kita! Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Ay, communal ang CR dito. Kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka, doon ka sa ibaba. May gripo doon. At pwede ka na rin doon magsampay. Sige po. Namumutla ka rin ah. Teka, ilang taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho? Ibig mo sabihin, tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho lang? Ganon? Bakit? Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Sorry. Oo nga pala. Eto, oh. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Parang may kakaiba sa batang ito. Kung hindi ka nabuo, sana kasama ako sa mga aakyat ngayon sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At matutuwa na naman sa akin si Papa. Wala akong puwang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi ka dapat narito. Bakit kasi nabuo ka pa? Ayaw naman sa'yo ng ama mo. Dapat hindi ka na lang nabuo. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Buntis ka, Irene? Opo. Sino aman yan? Pati po ba yan kailangan nyo rin malaman? Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak ka na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi pa sila nagkakaanak. Gusto ba nilang magkaanak? Abay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal. Dahil gusto nilang bumuo na isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ng anak. Gusto po ba nilang magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon? Ha? Namumula ang balat niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Irene! Ha? Kumusta ka? Okay lang ako. Ate Vina. Hello, Mark Jan. Mark John? Oo, Mark Jan ang pangalan niya. Cute niya. Pwede ko ba siya kargahin? Sige. Halika. Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama. Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Baka mabinat ka. Eto, dinalang kita ng mainit na sabaw. Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora. Bakit?
Anong naramdaman ninyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. 9 na buwan ko siyang dinala sa aking sinapupunan. At nang makita ko siya, wow, talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta, wala akong pagsidlan ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Kapag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigkas siya ng mama. Yung unang beses na dadapa siya. Unang beses na mauupo. Maglalakad. Bakit mo na itanong? Irene, bakit ka umahagulgol? Ang anak ko. Ang kawawa ko, anak. Oh, Irene, Kuya Greg, naparito ka sa bahay. ang anak ko. Irene? Oh, napasyal ka. Ate Vina. Teka. Bakit ka namuluhod? Patawarin mo ako, Ate Vina. Eto ang perang kabayaran ng anak ko. Ha? Sinasauli ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. Teka muna, Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siyang ibalik sa akin ngayon, araw-araw akong pupunta rito. Luluhod, magmamakaawa sa inyo. Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangka magpakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naiisip kong may munting buhay sa loob ng tiyan ko, nanghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahong wala na akong pag-asa, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. At pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko yun. Ate Vina, Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bagamat disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taon gulang na siya. Nakabalik na rin ako sa aming bahay at natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at
at lagpasan ang bawat pagsubok. Ako, si Irene. At ito ang aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakripisyo, bumangon sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.